Hello mga katito, kumusta po tayong lahat? Ito na naman si TRW Search for Truth Channel. Magbabalik po sa inyo. Mga kaibigan, medyo makulimlim dito ngayon sa amin dito sa Saudi, ano? Dahil taglamig at saka maulan dito. Actually wala nga kaming trabaho dahil nga malakas ang ulan kagabi. So medyo baha ngayon sa disyerto. Kami ulat na nagugulagan, kami pingin na nagbibingipihan, kami pipisa ay napakatahimikan, alam namin lahat kung anong katotohanan. Okay, mga kaibigan, kumusta po tayong lahat? Kumusta na yung mga nagnakaw sa ating mga kaban ng bayan, yung mga nagnakaw ng bilyon-bilyon? Nasaan na po ang pangako ng Pangulo na bago magpasko makukulong na yung mga nagnakaw? Ang problema mga kaibigan, yung nakulong, balita ko, yung mga nakulong, mga sapsap lang. Bilyon na ang nanakaw pero may babalik 110 million pa lang. At itong masakit mga kaibigan, yung mga sinasabi ng Pangulo na magiging malungkot ang Pasko, hindi magiging masaya ang Pasko man ng mga magnanakaw. Ang problema, hanggang ngayon mga kaibigan, yung masterminds, yung mga masterminds, hindi pa rin nakukulong at hindi pa rin matrace kung sinong masterminds. Alam niyo bakit? Natabunan na ang investigasyon, di ba? So, puro na lang pagkukunyari tayo sa nangyayari ngayon. Wala na. Magpapasko, mag-New Year na, walang nangyari doon sa bilyon-bilyon na nakawan na nangyayari doon sa flood control projects scandal. Ay itong mas malupit mga kababayan. Akala natin na nagkaroon na nga sila ng pagbabago, kaya sabi nga ni Pangulong Marcos lilinisin niya at mayroon ng pagbabago. Ito na naman yung Congress, no? Dinivert ang atensyon, napunta sa mga senador, napunta kung saan ang issue, napunta kay VP Sara, pagpapafile ng plunder. Ito nangyari, embes silang kasuhan, walang nangyari. Naging parang naging tahimik ang Kongreso. Ang sabi ni Congresswoman Garin, tahimik daw ang Kongreso dahil inaayos nila yung nasira nilang reputasyon. Yung pala tahimik sila dahil ano mga kaibigan nangyayari? Yung inaasikaso nila yung 2026 proposed budget, national budget na insertions. Eto mga kaibigan, kaya ilang araw na, ilang sessions na doon sa bicameral conference na pinagdidebatihan nila yung national budget ng 2020, proposed national budget for 2026. Alam niyo magkano mga kaibigan ang budget? Napakalaki, 6.79 trillion pesos, mga kaibigan. Trillion lang naman yan. Pero okay lang sana kung mapupunta sa totoong project o mapupunta sa taong bayan. Ang problema mga kaibigan, by the way, itong budget is mas mataas ng 7.4% kumpara doong 2025 na pinagnanakaw na pundo natin, na pera natin. By the way, eto mga kaibigan, sa continuous na pag-iimbestiga, lalo na yung mga iba-ibang grupo, lalo na itong Philippine Center for Investigative Journalism, kung maalala nyo, tinawag na pork barrel kings, yung magpinsan. Itong magpinsan na dalawa na si Tambaloslos at saka si si Sandro Marcos, di ba? So tinagurian nila binansagan nila itong pork barrel kings. Ito ngayon naman malupit mga kaibigan, sa 2026 budget, kaya pala itong si Congresswoman Swansing, Congresswoman Swansing, kaya pala halos maluwang mata sa kakadipinsa sa national proposed budget for 2026 dahil may pinakamalaki palang insertion mga kaibigan. Itong magkakapatid ng mga Swansing, babasahin ko lang sa inyo mga kaibigan ito ay report din ng Philippine Center for Investigative Journalism. Ito babasahin ko lang para hindi tayo magkamali. Ito, nangunguna si Martin Romualdez II, ay nawala si Tambaloslos, si Tambi. Ito may pumalit. Ang ibig sabihin mga kaibigan, hindi pa nawawalang problema sa Kongreso at wala silang planong magbago. Dahil nagbago lang sila ng pangalan, nagbago lang ng damit, nagbago ng pangalan ng tao. Ang umupo, ang pumalit, pero ganun pa rin, buhaya pa rin siguro mga kaibigan. Dahil itong Speaker of the House ngayon, siya ngayon ang nangunguna sa may pinakamalaking insertion. Sumunod itong dalawang magkapatid na Congresswoman Swansing, mga kaibigan, ito basahin ko lang, Region 2, Isabela 6 District, D. Faustino Buji III. Alam niyo magkano ang insertion niya sa DPWH? 2,680 million. So 2.68 billion. 2.68 billion ang insertion ni Speaker D. Matindi ito mga kababayan. Ito yung pangalawa. Region 3, Nueva Ecija 1st District, Congresswoman Swansing Micaela Angela. Ang kanyang insertion is 1,773,490,000. Wow! Pangalawa yun. Ang pangatlo na may pinakamalaking insertion, Region 7, si Sultan Kudarat 2nd District,
Swansing Villa Vanessa. Okay, magkano ang ano niya? 1,571,108,000. Ito yung iba, basahin nyo lang, mga insertions yan. Pero ang binasa ko lang, yung mga top notcher. Ito pala yung mga ito, ano, nagpapalit lang. Kasi alam nyo naman po siguro kung sino si Micaela Swansing. Ito yung pumalit sa pwesto ni Congressman Saldico, yung Appropriation Committee. Siyang chairwoman dyan, di ba? So siyang ang Saldico the second. Ito naman si Bujidi, siya naman ang nagpalit ng speaker. Speaker of the House. So, yung makikita mo mga kaibigan, ito ba yung sinasabi nila na magbabago? Pagbabago? Ito bang sinasabi nila na paniniwalaan natin na gusto nila matanggal ang korupsyon? Dahil sa totoo lang mga kaibigan, kung nanonood kayo mga kaibigan sa budget hearings nila, makikita nyo mga kaibigan, kung dati flood control project, ngayon nag-shift na sila to farm to market road. Farm to market road, lilipat naman sila kasi nabuking na sila sa flood control project. Kung papansinin natin yung budget tingnan natin yung farm to market road na budget nila Dati ay 16.4 billion lang 16.4 billion lang dati ang farm to market roads na project nila na budget. Ngayon dinoble ng 32.6 billion. So alam niyo na mga kaibigan na dinoble ang budget ng farm to market road at dito nagkaroon ng insertions mga kaibigan na sa DPWH na ito ay pinagtatanggol ni Congresswoman Swansing dilat na ang mata para lang ipagtanggol ang budget. Yung pala mga kaibigan, sila pala may pinakamalaking insertion. Tiba sila rito pag hindi sila napansin na bantayan ng taong bayan, mga kababayan. Na hanggang ngayon hindi nasusolba. Instead na masolba ito, maputol ito, naglipat naman sila. Dito naman sila sa farm to market road magkakalat. Panginoon kong mahabagin. Ano ba nangyayari sa atin mga kaibigan? Hindi pa ba tayo natuto? Pababayaan na lang ba natin itong mga politikong ito na patuloy na pinagpipistahan ang pera ng taong bayan? Itong mga insertion na ito, sigurado po tayo dito na ang iba nito, karamihan nito ay mapupunta sa bulsa ng mga politikong ito. So ito yung nakakangit-ngit mga kaibigan. Hindi ba sila naaawa sa bansang Pilipinas? Hanggang kwento na lang ba tayo na magkakaroon ng pagbabago, magkakaroon ng paglilinis sa gobyerno, mawawala ang korupsyon? When in fact, kung titingnan mo ang ginagawa nila ngayon, walang pagbabago mangyayari mga kaibigan dahil tuloy-tuloy ang korupsyon pag itong budget na ito hindi nasala ng maayos. Kasi sa ngayon, ilang araw nila pinagdidebatehan yung budget na yan at ito pa yung problema mga kaibigan na gusto ko, na medyo nagtataka lang ako mga kaibigan. Dahil tinatakot ang Senado, pagkakaintinding ko doon sa pinapanood ko. Dahil nga itong budget na proposed budget ng 2026 ay tinapyasan, binawasan ng I think 52 billion something. So natapyasan. Ngayon ang gusto naman ng Secretary ng DPWH ibalik dahil nandoon siguro yung mga insertion sa farm to market roads. Ngayon, ito nangyayari, ang tinatakot niya na magkakarumapiktuhan daw ang ekonomiya. Pero sa aking palagay, nagkakaroon ng takutan. Alam niyo bakit? Ito binulgar ni Senator Ping Lacson na parang nagkakaroon ng takutan na tinatakot daw or nagkakaroon ng parang banta sa posisyon ni Speaker of the House na pwedeng palitan siya. So ang tanong dito, sino ba talagang amo nila? Huwag mo sabihin si Martin Romualdez pa rin nagdidikta sa kanila. Di ba? So sino ba talaga ang nagdidikta diyan sa Kamara? Na bakit parang mayroong mga tao na kaya silang takutin. So, yun yung gusto natin malaman mga kaibigan, pero ipagdasal natin dahil ang Diyos ibubulgar lahat yan. Ibubulgar lahat yan. Dahil marami pa tayong katanungan Marami pa tayong katanungan sa mga politikong pulpul na ito. Nako, hanggang ngayon di natin masagot-sagot kung sino ba talaga ang mastermind. Binila Martin Romualdez at sika Sandro Marcos, matapang sila, wala voluntaryo silang nagpa-imbestiga. Paano naman kasi? Sigurado naman kasi walang problema. Alam niyo bakit? Sinong may tatag ng ICI? Di ba si Pangulong Marcos? Sino nagbibigay ng budget? Di ba? So tatay niya. So walang nangyayari. Ano ni Pangulong Marcos si Martin Romualdez, kaya ganun silang dalawa matatapang marap sa ICI. Ngayon ay ICI naging prank na lang. So walang nangyari. Ang mastermind hindi na palabas. So matatabunan na dahil ito na yung issue kay BP Sara na. Andito na yung mga nagkasama-sama na. Yung mga lahat na lang na ulupong na sakit sa salot sa lipunan. Dahil siguro gusto nila pagtakpan ang issue sa Kongreso na parang sa totoo lang mga kababayan, sa akin lang personal na opinion, no? Nandito sa Kongreso ang nangyari malaking nakawan kasi sila nga ang
sila nga dyan nagmula sa kanila yung budget. So yun mga kaibigan, na hanggang ngayon, ito yung 2026, may attempt na naman dahil nga doon sa insertions. Dyan sa insertions yan nag-uumpisa ang nakawan. So yun mga kaibigan, at I hope na hindi ito payagan ng Panginoon na gumawa ng kaparaanan ng Panginoon na mahinto itong kabalbalan na ito, itong panluluko sa taong bayan ng ating mga iilang politiko. At salamat sa inyong panonood mga kababayan. God bless us all. God save the Philippines.